Magandang araw po mga kakmate. Ito po si Doc Bisdak, Angelo Grabe para sa topic of the day po natin. Mga kakmate, pag sinabi po natin flock mating, yan, makikita nyo po, magkakasama po yung mga inahin na binibreed po natin, no? Meron po tayong paraan kung saan po naka-range po sila, no? Ito po yung ini-enclose lang po sila ng net. Pagkatapos po, nilalagyan po sila ng hapunan o yung kung saan po nakakapahinga po sila. Yung iba po nilalagyan po ng paitlogan po dun sa pahingahan nila para at least po pag umuulan may sisilungan po sila. Dito po makikita nyo naka breeding pen po sila. Yan po yung breeding pen. Actually po sa range type po may nakikita po tayo mga kaibigan, nagbi-breed po mga 10, mga 20 inahin po na nilalagay po nila sa isang range type na flock mating. Pag naka flock mating po kayo sa range mga kakmate, no? Mas maganda po kung kinucord po natin yung mga broodcock o broodstag po na gagamitin natin para at least po hindi po sila nai-stress, hindi po sila takbo-takbo, tumatakbo o mahabol po sa mga inahin para po kumasta. Saka po nakasikaso po natin yung pakain po sa mga broodcock, broodstag pag naka-range type po. Pwede po natin silang kunin pag oras po na pagkain para sa labas po kumain para hindi po bumagsak yung katawan. Pag ganyang type po na breeding yung ginagamit natin, no? Ina-advise ko rin po mga kakmate pag nag-range type tayo para masunod naman po natin yung recording natin. Mas maganda po kung gagamit po tayo ng trap nest o paitlogan po kung saan po natatrap sila pag pumapasok po sila sa loob, no? Ayan po mga kakmate, ito po yung itsura po ng tinatawag po natin na trap nest. Ayan po yung pintuan niya po sa likod. Bali yung pasukan po niya, nakakonekta po yan sa breeding pen. Yan po. Nakikita niyo po. Pagpasok po ng inahin natin yan, magre-release po yung tukod natin. Pagkatapos, yan po mga kakmate, kung makikita niyo po may ano po yan. May tukod po yan. Yan po. Yan po. Pagpasok po ng inahin, bali tataas po to. Pagtaas nito yan, babagsak po yung tukod niya. Bago sasarado po to. Hindi na po makakalabas yung inahin po na mangingitlog mga kakmate, no? Kaya makukuha po natin yung wing band number saka yung leg band number po nila para po sa recording. Pwede naman po tayo gumawa rin po ng container mga kakmate, no? Ayan po. Yan po yung itsura ng container mga kakmate. Top nest rin po siya. Meron din po siyang bukasan sa gilid o kaya sa likod po para po sa collection ng itlog. Maganda pong example ng breeding pen. Maganda po yung sukat. Bago tamang inahin lang po yung nakalagay. Yan. 5 inahin lang po yung nakalagay dito sa isang breeding pen. Ibig sabihin maluwag po o maganda po yung espasyo na kinagagalawan po ng inahin natin, no? Mapapansin nyo rin po mga kakmate, wala pong broodcock, no? Lalo na po pag ganitong oras po ng pagpapakain sa kanila. Kinukuha po yung broodcock sa loob. Pag nagpapakain po tayo sa umaga, sa labas po sila pinakakain. Pagkatapos
After po ng mga 30 to 1 hour po na pakain sa kanila, saka po binabalik uli dito sa breeding pen. Saka mapapansin nyo rin po, kakmate, no? Halos pare-pareho po yung breed ng manok na nandito sa isang breeding pen. Yan po, dito po puros hatch. Dito naman po sa dito naman po sa isang breeding pen, puros naman po mga gray o yung kanamayon po na tinatawag natin, no? Isa pong magandang paraan para po maayos po natin yung marking, kasi po meron po tayo mga kaibigan na pa sa isang breeding pen po, halos magkakasama po iba-ibang breed po ng manok, no? Lalong-lalo na po doon po sa mga area na medyo maliit, kulang po yung facility. Yan po, ina-advise ko rin po, tulad po ng sa range type, mas maganda po kung iba-ibang inahin po yung ilalagay nyo po. Yan po, trap nest po, o yung pong paitlogan na sinasabi ko po na pag pumasok hindi po nakakalabas, no, para po sa recording. Isa pa pong dapat nyo rin pong gawin pag ganito po nagpa-flock meeting po kaya is yung record po. Yan, makikita nyo po, nakalista po yung broodcock saka yung mga bloodline po ng inahin. Yan, para proper recording naman po ng itlog, para malaman po natin, no, future reference po natin kung anong broodcock o anong broodstag at saka anong inahin po yung ginamit po natin. Another po is yung ito po, naglalagay rin po tayo ng yung dami po ng itlog. Yan, ito po kasi minsan hindi po naiiwasan, no? Pag ganitong breeding pen po kasi halos dito lang po sila sa ground, dito lang po sila sa lupa, nangingitlog po yung mga inahin natin, no? Pagka-kolekta lang po yan, nililinisan lang po maigi para hindi po makapekto yung dumi pag i-incubate na po natin sila. Nilalagyan lang po ng dami na itlog para naman po dun sa mga inahin na medyo mahilig po tuka po sa itlog. Yan, para maiwasan po yung pagbasag po ng itlog, hindi po sila matutong kumain. Kasi po pag dami na itlog yung nilagay nyo, pag tinuka po ng tinuka nila, hindi po nabibiyak, nawawala po yung vision ng mga inahin para magtuka-tuka po sa mga itlog po sa mga itlog po nila, para maiwasan po natin yung pag-inom po ng itlog, no? Yan, isa pa pong magandang practice po para po maiwasan po natin yung pagdumi po ng itlog pag nag-breed po tayo sa flock mating po. So mapapansin nyo po pag sa battery cage po tayo, malinis po yung itlog, no? Meron rin po tayong experience para malinis po yung itlog na makukuha po natin during flock mating po. Yung flooring po, imbis na lupa, pwede po kayo maglagay ng buhangin. So malinis po pag itlog po ng inahin natin, malambot po yung pagbabagsak ng itlog, hindi po siya basta-basta nababasag. Pagkatapos yung buhangin po hindi po masyadong dumidikit po sa itlog. Tsaka isa pa rin pong advice, yung painuman po ng tubig nila, yan, dapat po palagi malinis, naka-elevate po siya sa ground. Yan, para hindi po nila naiiputan, hindi po nadudumihan yung tubig, para palaging malinis po yung tubig. O pag naghalo po tayo ng egg 1,000 sa umaga, 5 grams per gallon po, yan po, malinis po nila may inom. Pagkatanghali naman po, pinapalitan naman po ng plain water. Sa hapon po, pwede po tayo magbigay ng Vitamin Pro powder po natin. Actually, ito po yung 5 days sinusunod po natin dito. Ito po yung 5 days na program, no? Ibig sabihin, straight po, 5 days. Sa umaga po, egg 1,000, plain water na po sa tanghali. Pagkatapos po, sa hapon, Vitamin Pro po, powder, 5 grams per gallon po. Paalala po, kakmate, no? Yung egg 1,000 po natin sa Vitamin Pro powder po natin, 20 grams po yan. Ibig sabihin, yung isang sachet po, pwede po tayo maghalo ng 4 na galon, mga kakmate, no? Makakasave po tayo, dahil sa isang sachet, 4 na galon na po, kasi 20 grams po siya, 5 grams per gallon, kaya 4 na galon po yung mamimix natin. Bago halos magkano lang po yung presyo, mura po tayo sa merkado, mga kakmate, no?
Isa pa pong dapat po nating tandaan pag nagpa-flock meeting po tayo is yung yan po, pinag-usapan po natin yung epekto po ng panahon, lalong lalo na pag umuulan po o kumikilimlim, medyo dumidilim, nawawalan po ng activity po dito sa breeding pen. Halos nakahapon lang po sila yan sa hapunan, wala po silang ginagawa. Pag ganyan po na walang ginagawa, wala pong activity, medyo bumabagal po yung pag-develop po ng itlog. Kaya yan, kung makikita nyo po, may ilaw po yan, isa-isa pong ilaw kada breeding pen po. Yan po, yan po mga, isa-isa pong ilaw yan. Pag medyo makulimlim, okay, maaga po dumilim, tulad po ngayon, medyo makulimlim, pwede po natin, pag dumilim po, pwede po natin buksan yung ilaw para lumiwanag po at gumalaw po yung mga inahin po natin para hindi po tumigil yung pag-develop po ng itlog. Yan. Another advice po pag flock mating, kung sobrang dami po nung mga inahin na pinapakastahan po natin sila, no? Mas maganda kung i-divide po natin sila sa, kunyari kung breeding pen po yung gamit nyo, kung 10 po yung papakastahan nyo po na inahin, siguro po mas maganda 5 po dito sa isa, bago 5 po dito sa isang sa kabilang breeding pen po. Ngayong araw na to, kunyari po Lunes, lagay nyo po yung broodcock dito. Sa Martes naman po, ilipat naman po sa kabilang breeding pen po. Yan. Pag nagpa-flock meeting po kasi tayo, dapat po minsan binabantayan din po natin yung ugali po ng mga inahin natin, no? Ito po, makikita nyo po kung ganito po yung sitwasyon, kung magkakasama po yung inahin. Yan, kunyari may 6 o 8 pong inahin dito. During pag nagpakain po tayo, medyo makikita nyo po, ito na po matatapang nasa baba. Yan, sample lang po yan. Kung pag nagpakain po tayo, sila lang po yung nasa baba kumakain, bago may inahin po tayo na hindi po halos makababa para kumain. Yan, ibig sabihin talo po sa tapang. Kaya dapat pagtuunan rin po natin ng pansin, kunin po natin siya, baka po meron pong sakit. Hindi lang po talaga nagpapakita ng clinical sign, baka tinatamaan na po ng respiratory infection. Pwede po tayo agad magbigay ng Premoxil, mga katmik, no? Premoxil tablet, 2 hours bago po tayo magpakain. Straight nyo lang po ng 5 days. Lagay po muna natin sila sa kulungan para ma-monitor po na maayos. Isa pa pong problema na pwede po natin makita sa mga inahin, pag ganyan po na hindi po nakahamahalo sa ibang inahin, is baka po tinatamahan na po ng digestive problem. Pwede po coccidiosis, yung umiikot po ng dugo. Salmonella, yung umiikot po ng puti, yung nag-focus po ng pasty bent, no? Yan, pinag-usapan na rin po natin yan no, last time. Pag usual po na ganito po na flock meeting, napaka ano po, na tamaan po sila ng pasty bent o yung tinatawag natin na bent split, no? Dahil po hindi po natin may iwasan, may mga paborito po yung broodcock. Baka siya po na bubugbog po, kakakasta po ng inahin, nagkukos po ng damage sa puwerta. Pag cause po ng damage sa puwerta, yan, tinatamaan po ng salmonella, yan, naglilid po sa pasty bent po. Yan, pwede po natin i-check yung puwet, baka may pasty bent. Pag ganyan naman po digestive problem, pwede rin po baka po may foul cholera, no? O kaya E. coli, yung ipot ng yelo. Yan, bigyan nyo po kagad ng sulfur QR po. The same po yung paggamot, sulfur QR 2 hours po bago magpakain, 1 tablet po once a day. Straight nyo na po 5 days po. Bago sa hapon po, pag digestive problem, mas maganda bigyan nyo po ng Vitamin Pro powder, halo nyo po sa tubig sa hapon, no? Pagkatapos hanggang sa gumaling siya, pagkatapos po ng 5 days, pag okay na po siya, straight nyo lang po ng Vitamin Pro na ilang araw para mas mabilis po yung recovery ng mga inahin natin, para mabalik po natin sa breeding time agad. Pag lumiliit po yung katawan, pwede naman po tayo magbigay ng El Toro once a week dun sa inahin po natin. Yan, para po gumana rin po yung pagkain, para bumalik po yung katawan, bumalik rin po yung regular na pag-iitlog nila.
Kasi minsan pag ganyan po yung inahin, pag may nararamdaman po siya na sakit, respiratory o digestive o lumiliit yung katawan, ayan po, hindi po nangingitlog rin po yan ng maayos. Ibig sabihin hindi po regular na nangingitlog. Kaya yun po, sa respiratory, Primoxil, sa digestive po, Sulfar QR po. Ngayon, sa pag maliit naman po yung katawan, El Toro po, pwede nyo gamitin once a week. Pero may mga mapapansin naman po tayo pag may sobrang takaw naman po yung inahin, no? Ibig sabihin, lakas po kumain. Pero mahina po siya mangitlog. Ayan, check naman po natin yung puwetan. Baka naman po tumataba o nagkakaroon po ng sapola. Yan, pag nagkaroon po ng sapola, pwede po kayo magbigay ng El Toro, mga classmates, no? Tumutulong po yung El Toro po natin para po mawala o para po matanggal yung taba ng mga inahin natin, no? Para umitlog po ng maayos. Kasi pag sobrang taba po sila, sobrang kapal po ng sapola, yan po, hindi rin po sila mangingitlog na maayos. Magbigay po tayo ng El Toro pag sobrang taba po. El Toro twice a week po, mga classmates, no? Para po, pero kung medyo hindi naman po matigas, pero may sapola po siya, pwede po tayo magbigay ng El Toro once a week po, mga classmates. Isa pa pong kagandahan dito sa flock meeting, mga classmates, na is na nagiging natural po yung pagkasta ng mga broodcock po natin sa inahin. Hindi na po tayo kailangan na kumuha po nung inahin, pakastahan po sa mga broodcock natin, di unlike po sa battery cage po, no? Dito po halos natural. Yun na lang po, dapat po limitahan po natin o gawin po natin hanggang sa kaya lang po ng broodcock na makakasta niya, ilalagay po natin sa isang breeding pen para hindi naman po masyadong ma-stress yung broodcock o broodstag po natin. Yung sa maintenance naman po ng inahin, yun po, no? Yung pagbigay po ng egg 1,000 sa umaga sa ng Bismintro po. Pagkatapos po, kung makikita nyo naman po na yung inahin po natin is tapos na mangitlog, usually po pag may paitlogan po tayo, makikita nyo po maglilimlim na po siya. Halos hindi na po bumababa dun sa paitlogan, no? Pag ganyan po na maglilimlim na po yung inahin o hihinto na po sa pangingitlog, pwede nyo po kunin. Pagkakuha nyo po, yan, paliguan po natin gamit po yung Triple X shampoo para ma-refresh po at matanggal po yung mga external parasite po, yung mga kuto na meron po yung inahin, no? At saka ma-freskuhan po sila. Pagkatapos nyo po magligo ng Triple X shampoo, sa umaga bigay po tayo ng Wormal. Pwede po tayo magpurga ng Wormal. Wag na po kayong magpakain sa umaga, pwede na po tayo sa hapon magpakain. Pagkatapos nyo po mag-deworm ng Wormal, kinabukasan naman po, umpisahan naman po natin yung tinatawag natin na bacterial flushing, no? Yung bacterial flushing naman po natin sa bottle cap, dinisign ko naman po to para sa respiratory at sa digestive infection. Una po, pagbigay po ng Primoxil tablet. 2 hours bago magpakain, 3 days po, day 1, 2, 3 po yung pagbigay po ng Primoxil tablet. Day 4, 5, saka 6 naman po, bigay naman po tayo ng Sulfar QR powder naman po. Halo po ito sa tubig. 5 grams per 2 liters po ang timpla ng Sulfar QR po powder po natin. Bigay po kayo sa umaga, tanghali po plain water, sa hapon straight rin po 3 days. Bali day 1, 2, saka 3 po yung Primoxil tablet. Subo po kayo 2 hours bago magpakain. Pagkatapos day 4, 5, saka 6 naman po yung pagbigay ng Sulfar QR powder, 5 grams per 2 liters naman po. Pagkatapos nyo po mag-bacterial flush, magbigay na po agad tayo ng egg 1,000 sa umaga, pagkatapos Bisming Pro po sa hapon. Yan po. Ligo po ng Triple X shampoo, pagkatapos deworm po ng Wormal, bacterial flush po tayo ng Primoxil, pagkatapos po Sulfar QR, pagkatapos po mag-bacterial flush, mag-supplement po tayo agad nung egg 1,000 po natin sa umaga, pagkatapos Vitamin Pro po powder sa hapon. Sundin nyo na po yung paraan na tinuro po natin, no? Pwede nyo na po sila ibalik po sa breeding pen natin. Yan. Para naman po sa broodcock, mga classmates, gawin naman po natin sa broodcock is yung sinabi ko po, pag oras po ng pagkain sa umaga, ilabas po natin sila, balik po natin 30 to 1 hour po, balik po natin sa breeding pen. Sa hapon naman po, pwede po ilabas natin sila,
Pagkatapos 30 to 1 hour, balik po natin sila. Yan po, during po nung oras ng pagkain, labas po natin sila. Ngayon, araw po ng linggo, ginagawa po natin, pag nag-flock meeting po tayo, pinapahinga po natin yung mga bulljack natin. During this time naman po, araw ng linggo, pinaiinom naman po sila ng El Toro. Yan, painom po kayo ng El Toro sa umaga. Pagkatapos, patak po tayo ng Dragon Driver, 5 drops po. Sa hapon naman po mga kakmate, yan po naman yung maintenance po na ginagawa po natin sa mga broodcock po natin. El Toro sa umaga, pagkatapos Dragon Driver, 5 drops po sa hapon. Every Sunday po yan ginagawa. Ngayon, after 2 weeks or 3 weeks na po, 2 to 3 weeks naman po, pwede natin liguan po yung broodcock po natin gamit yung Triple X shampoo para po mapresko naman po, matanggal naman po yung mga external parasite. Ligo po kayo sa umaga, ngayon pwede rin po kayo mag-deworm sa hapon. Pagkatapos, tirahin nyo po kagad ng El Toro, pagkatapos Bigmin Pro po mga kakmate, Ngayon may mga kaibigan po tayo, nagtatanong po, Dok, paano naman po pag nakainom po ng Egg 1000, yung mga broodjack natin dito po sa breeding pen? Mangingitlog po po sa joke po. Hindi po actually okay lang po na makainom po ng Egg 1000 po yung mga broodcock natin o broodstock natin na ginagamit, supplements rin po yan. May folic acid po yan, may zinc oxide po yan para tumulong po sa pag ano po nung RBC po ng mga broodcock natin para healthy po sila mga kapatid, Yung El Toro naman po natin, may L-carnitine naman po yan para naman po sa similya nila, bago yung amino acids naman po para hindi po bumagsak yung katawan ng mga broodcock natin pag kumakasta, Pagkatapos yung Dragon Driver naman po natin para naman po hindi mawala yung gana ng pagkasta po ng mga broodcock natin sa mga inahin natin. Yan. Kasi po usually po sa flock meeting, marami po siyang kasamang inahin. Makikita niyo po pag medyo malibog po yung broodcock po natin sa minuto po, yan, kakasta po yan. Kaya minsan nakikita nila pagkuha po ng broodcock nila, tumutulis po yung buto po dito sa pitso. Yan, para maiwasan po niyan, bigay po kayo ng El Toro. Bago yung advice po natin, pakain po tayo sa labas mga kakmate. Yan po. Mga kakmate, iniimbitahan ko pala po kayo, para po sumali. I-announce po natin through Facebook kung paano po tayo makasali o kung paano po tayo makare-register doon po sa cooking school po natin sa Battle Cup. Sana po may natutunan po kayo sa pinag-usapan po natin ngayong araw na ito, pa-like and subscribe po ng YouTube channel po natin, Doc Isdak. Ito po si Doc Isdak, Angelo Grape. Yan po, so kita-kita po tayo sa sunod.